Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Hayaan natin na ang biyaya ng Diyos ang siyang kumilos para sa atin. Nais ko pong tutukan ang talata na ipinapahayag po tungkol sa sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Sa isa sa 7 sakramento na kontrobersyal sa mga Katoliko. Bakit? Dahil po siguro ito'y kontrobersyal, minana ng mga Pilipino sa mga pelikulang Pilipino na may eksena sa ospital. Eksena ho, may dumating na pare at ang eksena, ang dialogo, sasabihin ng pasyente, bakit ka tumawag ng pare? Bakit? Mamamatay na ba ako? So natanim sa isipan ng mga Pilipino ang pelikulang itong eksena. Kaya dito po yung nangyayari po sa ospital. Nag-hysterical. Karanasan ko po yan. Kaya kami po hindi nagbibihis ng damit pare. Kapag nakakita na sa mga wards na may pare, nalalaki po mata. Ay, sino? Alam po ba ninyo, ang itinatag na sakramento po ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, sacrament of anointing of the sick. Isa sa pinakamahalaga, kapag dumarating na po sa huling yugto ng ating buhay, ang pagpapakasakit, may gumagaling, may lumalakas, at higit po sa lahat, ang dulot po ng sakramento,
ng pagpapahid ng banal na langis ay ang pagpapagaling po ng kaluluwa at sumusunod po ang paggaling ng katawan. Kaya't marami po sa mga kababayan natin na kapag nasa ospital at tumawag ng pari ay mga nagtitingin na ng patagilid, mga talangka at mga ano ba yung talangka, di ba? Sa tagilid kung dumaan. So nagtitinginan sila, nag-iilingan. Ganyan. Ibig sabihin, yung mga hindi talaga malalim ang kanilang pagkilala sa sakramento ng pagpapahid ng banal na langis ay isang hudyat. Ay, baka mamatay ang inyong pasyente, bakit kayo tumawag ng pari? Meron pong ganyan. Pero sa katotohanan po ng ating buhay pananampalataya bilang mga Katoliko, dapat po ay naninindigan tayo kapag may mga kamag-anak o kayo ay nagkasakit. Patawag po ng pari sapagkat yun po ay blessing ng panalangin para sa pagpapagaling ng karamdaman na tigit po sa lahat ang pagpapagaling po ng kaluluwa. Pagpapagaling ng kaluluwa. Ano man ang kalooban ng Diyos sa pasyente na kung ang kanyang hantungan ay doon lamang, may kasiguruhan na ligtas ang kanyang kaluluwa sapagkat naroon po ang kapatawaran ng mga kasalanan kahit hindi po siya nakapagkumpisal. Lalo na po ang mga comatose, intubated, na hindi na po makapagsalita. Kaya nga po, ang sakramentong ito ay dinudulot upang kasiguruhan ng kaluluwa ay maligtas at makatawid patungo sa langit. Kaya nga po itanim natin sa ating isipan, hindi po dapat negatibo ang tingin sa sakramentong itinatagpo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa pagpapahid ng langis sa mga may karamdaman na tinahayag po sa ating gabi ngayon. At sinabi po, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. 2 weeks ago, ako po'y duty 24 oras sa ospital. At pinatawag po ko mga alas 12 ng gabi at sinabing may request for anointing of the sick. Pagdating ko po doon sa critical care unit ng isang bed number, ay dinasalan ko ng tola, dinasalan, binindisyonan ng banal na tubig, hindi kumikilos na yan, glass eyes. Nung bendisyonan na ay kumilos at habang nagdadasal po sa panalangin ng pagpapagaling na may sakit at ang pagpapahid ng banal na langis sa noo sa dalawang palad. Nagtaka ang mga kapitbahay na naroon, sabi doon sa kamag-anak, uy, gumalaw, dumilat, tumingala. Sabi ko lang, magdasal kayo ha, gagaling yan. Dahil dinasalan natin. So yun po, ang sino mang Katoliko na nananalig sa ating Panginoong Hesukristo ay nananalig din sa mga sakramentong kanyang itinatag. Tuwang-tuwa po si Satanas. Nangaagaw po yan sa panahon ng mga kritikal ang pasyente. Huwag niyong payagang si Satanas ang umangkin sa inyong pasyente kapag kayo tumanggi na huwag tumawag ng pari at huwag bigyan ng sakramento, tagumpay si Satanas. Sapagkat ang sakramento na ito ay sakramentong magdudulot ng kaligtasan ng isang taong may karamdaman upang maligtas ang kanyang kaluluwa. So, baguhin natin ang pananaw. Tiyak, meron dito na magsasabing, hindi po, Huwag niyo pong pakialaman namin pasyente. Meron pong ganyan na encounter ako. Ay sabi ko, sige po, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po dadasalan. So meron po mga ganon na ang mentalidad ay nagiging hadlang sa pagbibigay ng bendisyon at biyaya sa pasyente, kanilang kapasyente na tumatanggi na huwag bendisyonan ng simbahan. Nakakalungkot, nakakadismaya. Ibig sabihin, Katoliko ka, tatanggihan mo ang isang sakramentong tinatag ng ating Poong Jesus Nazareno,
Tatanggihan mo ang mga pasyente na ayaw mong pabindisyonan, na ang pari lamang ang magpagbibigay ng sakramentong ito sa pagpapahid ng banal na langis sa bawat pasyenteng nangangailangan ng paggaling at kaligtasan. So sa tandaan po natin, mga kapatid, ilang kayo naririto sa loob at labas ng basilikang ito, kapag may isang may karamdaman na nasa ospital na inyong kamag-anak, tawag agad ng pare para madasalan upang siya'y gumaling. Meron po akong experience. 4 na buwan na po sa ospital, ward. Kung kailan alas 12, alauna ng gabi, alauna ng madaling araw, ay doon magkukumahog tumawag ng pare. Hindi na po naaabutan at nalalagutan na ng hininga. Hindi po ibinibigay ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa isang namatay na, kundi sa buhay na pasyente habang nasa kanya ang biyaya na makadinig ng mga dasal, kahit comatose po yan, kahit siya'y lupaypay, ang iniiwan po ng Diyos ay ang pandinig upang madinig ang bendisyon na ito. Kaya tandaan po natin, sino man sa atin na magkakasakit, wag naman itulot na kayo'y magkasakit, pero kung meron kayong mga kamag-anak na nasa ospital at merong chaplain, ipatawag nyo agad upang mabindisyonan ng panalangin, ng pagpapagaling, ng karamdaman at pagpapagaling ng kaluluwa. Sapagkat naroon po ang dasal na pinapatawad ang isang pasyenteng hindi na makakakumpisal upang mapatawad ang mga kasalanang hindi niya naihingi ng tawad sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis. Kaya tandaan po ninyo, huwag kayong maging hadlang, huwag niyong pagtagumpayin si Satanas. Tuwang-tuwa po si Satanas kapag may mga kamag-anak na siyang pipigil at magiging hadlang na huwag po ninyong pakialaman ng aming pasyente. Katoliko po ba kayo? Opo, pero huwag. Meron pong ganyan. Nakakalungkot, nakakadismaya na mga sandali na kapag nalagutan na ng hininga ang pasyente, wala na. Ibig sabihin, naroon ang pare, available, at hindi na. At sila ay magpupumilit na tumawag. Pwede pong tumawag ng pare at bendisyonan. Ay hindi po, sa buhay lang po, habang narirang isang may karamdaman, ay dinudulot ang sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa isang pasyente upang siya gumaling katawan at kaluluwa.